At tutuloy-tuloy na ho tayo sa ating pa ring usapang pangkalusugan. Nabanggit ko kanina ang ating topic ay tungkol po sa hyper at hypothyroidism. Ano nga ba iyan? Gaano ba kaimportante na dapat normal yung ating pong thyroid, 'di ba, functions? At pagka hindi normal, nagiging masyado mabilis, nagiging hyper o kaya masyado namang mabagal, hypo, ano bang epekto niyan sa ating pong katawan, sa ating pag-iisip, sa ating overall health? Kaya alamin na natin tamang-tama dahil live na live. Makakasama ho natin si Dr. Florence Rochelle Gan, ang ating endocrinologist. Siya po ang gagabay sa usaping thyroid. Sabi ko nga, siya ay endocrinologist na nagtapos po ng medisina na cum laude mula sa UST. Siya po si Dr. Florence Rochelle Gan na tumanggap at natapos po ni Dr. Florence Gan ang kanyang fellowship in clinical obesity and bariatric surgery sa Body Science and Metabolic Disorders International Medical Center, China Medical University Hospital sa Taichung City, Taiwan. Dumaan din po siya sa mga pagsasanay sa Boston University School of Medicine at sa Harvard Medical School. Miyembro rin po siya at opisyal ng iba't ibang asosasyon sa endocrinology. Kaya i-welcome na po natin. Ay, ayan. Nawala ng... I-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Rochelle Gan o Dr. Florence Rochelle Gan. Good morning! The doctor is in. Napakagandang morning po, Ayan. Ma'am Connie. Napakagandang Hi. morning, ma'am. Ayan, ito na, Doc, ha. Thank you so very much sa pagpapaunlak po sa amin. At gagabayan nyo lahat po ng aming mga tanong na nakaredy na ngayon pa lang. Wala pa nga, hindi pa tayo nagsisimula sa ating talakayan, di ba? May mga tanong na. Pero sa totoo lang, nakakapagpaisip sa ating lahat. Ano ba ang nangyayari, no? Kapag sabi ko nga, hindi ho normal ang thyroid functions natin. Either napakabilis na hyper o napakabagal naman na hypo. Ano ho bang importansya ng ating thyroid functions? Alright. Napakagandang katanungan po yan, no, Ma'am Connie. So simulan muna natin, ano po ba ang thyroid gland? No? Ito ay isang hugis paru-parong organ na nandito sa iba ng ating leeg, no? Nasa base of our neck. Ang trabaho po nito ay mag-control ng metabolism po natin o kumbaga sabi natin energy natin, no, araw-araw. Kapag sobra ang production ng thyroid gland, no, ito yung tinatawag nating hyperthyroidism. Sa kabila naman po, kapag kulang ang production ng thyroid hormone, hypothyroidism naman po ang nangyayari po sa atin, no? Nabanggit na nga ng Connie kanina yung mga simptomas, no? So kung sinasabi nating hyper, no? Pwede pong dahil masyadong maraming energy, mabilis ang tibok ng puso, no? Ang nangyayari kasi parang nakaupo ka lang, pero parang tumatakbo po yung ating katawan. Kaya po mabilis ang tibok ng puso, di ba? Pumapayat, no? Tama po kasi walang effort ang pagpayat kasi nakaupo lang, parang sobrang daming nangyayari po sa katawan, no? Feeling mo ikang pagod, no? Yung parang feeling mo rin minsan parang aligaga, no? Merong minsan pag tiningnan mo yung kamay, nagte-tremors, gumagalaw po, no? Yan po yun. Minsan, parang feeling nila may shortness of breath, kulang yung paghinga, dahil nga ang bilis po ng tibok ng puso. Sa kabila naman po, kapag hypothyroidism, baliktad nung mga narinig natin, no? Kahit na nakaupo ka, parang napakabagal po ng metabolism, kaya po tumataba. Yung iba naman po ay parang feeling nila kulang ang energy, no? Mabagal ang tibok ng puso. Yung iba, naapektuhan din po yung pagdumi. May constipation, no? Ilan lamang yan sa mga sintomas na maaaring maramdaman na isang pasyenteng may hyper, yung una nating nabanggit, o yung kasunod po niya, yung hypothyroidism. Oo. Parang baliktad na baliktad. Although meron pong, yung kanilang mga sintomas, di ba parang baliktad eh. Yung isa hyper, napakabilis, sabi nyo nga, ng production. Yung isa naman, napakabagal kapag hypo. Pero parang ang naririnig ko, doktora, correct me if I'm wrong, pero pagka hyper o hypo man, parang hirap po, mahirap siya pareho, no? In the sense na hindi ho sinasabi nila ma-achieve yung parang energy na ina-achieve dapat na meron tayo. Tama ho ba yun? Ay, tama po kayo Parang dyan, pareho no? silang pagod lagi, parang ganon. You're right. Oo, kasi yung hyperthyroid,
laging parang nagmamadali. Parang Mm. ang dami niyang energy to burn, no? Mm. Kaya laging pagod. Although yung kabila naman nun, yung hyperthyroidism, nagtatrabaho yung body extra hard para naman ma-achieve yung normal Oo. na thyroid hormone, Oo. no, So, for metabolism. doktora, parang yun yung kanilang common na symptoms, no? Parating pagod, no? Parang hapong-hapo, Tama po parang kayo ganun. dyan. Konting Opo, galaw lang, opo. hapong-hapo na. Alright. So baka kasi may Mm. mga ganyan ho ang nararamdamang senyales o sintomas. Makinig ng mabuti, baka kayo'y meron ng mga problem din sa ating thyroid. Pero ano ba, paano ba unang-una sa lahat nagkakaroon tayo ng imbalance, no? Particularly sa ating pong thyroid. Ano ba yung nangyayari sa atin? Bakit kumukulang o kaya naman lumalabis, 'di ba? Yung ating functions diyan. Oo. Ay, napakagandang tanong din po yan, no, Ma'am Connie. So, generally, tayo, mga PA, risk tayo na mag-produce magkaroon ng problema po sa thyroid. Okay? Mhm. Isa pa, talagang nung unang tahon, dahil po iodine deficient po, malalaman natin mga ninuno po natin, no? Meron po silang mga thyroid issues. So, we can also say na namamana po kasi ang thyroid problem. Mhm. Mm. Minsan, baka hindi lang po nagpapa-check up yung mga ating mga ninuno. No? Kaya baka hindi lang po alam na may thyroid problem. Pero magugulat tayo pag tinanong pala natin, ay, si lolo, si tito, si tita, yan po pala. Mm. No? Mm. So, malaking risk factor na, yun nga, may family na Kulang namana po tayo. itong, Opo, kulang po tayo nung sa dat, iodine? Ganun ba? okay, tama po kayo, nung dating panahon po, Aha. mayroon pong iodine deficiency po sa Philippines. Okay. Noong 1995, You're ang right, galing right. po ng ating gobyerno at nagkaroon tayo ng asin law, no, Oo, na yes. halos lahat ng pagkain natin, yung salt natin naging iodized po. At dahil po sa itong programa ng gobyerno, nabawasan po yung iodine deficiency sa Philippines. In fact, dito sa Metro Manila halos wala na, no? Kasi halos lahat ng pagkain natin iodized salt na po yung ginagamit. Kahit na yung mga food natin, no, yung junk food, makikita mo, fortified with iodine po, pati yung milk po natin. Kaya talagang malaking bagay po ito at nabawasan po ang iodine deficiency. Yun nga lang, mailang lugar pa rin po um, sa ating bansa na Mhm. meron pa rin kakaunti porsyento na meron pa rin pong iodine Okay. deficiency. Bakit Opo. anong meron sa iodine, no? Sa mga pagkain natin, lamang dagat normally, 'di ba? Sabi nga nila, pagka You're mahilig right. ka diyan, okay sana ang iyong iodine levels. Ganun po ba 'yon, doktora? Iodine po kasi is one of the ingredients that makes your thyroid hormone. Kaya kung Mhm. may iodine deficiency, syempre, kulang din ng ingredient, no? Sa paggawa po ng thyroid hormone. Tulad nung pagbanggit kanina, yung itlog, napaka-importante sa paggawa ng leplan. So, ganun Mm. din po, sa thyroid hormone, kailangan natin ng iodine. So, pag kulang ang Kumpleto. ingredient, opo, kulang po tayo ng thyroid hormone. I see. Okay, so talagang importante pala itong ating bawat kinakain din, ano, dapat chine-check Mhm. talaga natin, ano. All right, yun pong ano, marami kasing mga nalilito, 'di ba? Sabi ko nga kanina, hyper, hypo. Mamaya ho, talagang mas bubusisiin pa natin yung mga senyales o sintomas para mas magabayan yung ating pong mga kapusong nanonood, ano. Pero sa totoo lang, ang tinatanong hulang marami dito kasi kung nagagamot ba ang hyper o hypothyroidism at kung sakaling maggamot, papaano ba? Ano bang dapat talagang ginagawa natin, doktora? Ayun muna, siguro doon muna tayo mag-concentrate. Nagagamot ba itong hyper o hypothyroidism, doktora? Okay, napakagandang katanungan. Siyempre, nagagamot po yan, no? Maraming mga paraan. Number one, siyempre, kailangan po magpatingin po sa doktor Mhm. para po malaman natin at matulungan po namin kayo na guminhawa ang inyong pakiramdam. So, anong mga baseline na ginagawa natin? Pagtingin po sa doktor, interviewin po kayo, tatanungin ng mga simptomas, no? At least malaman natin, hypo po ba o hyper po kayo, no? Mhm. Pangalawa, kakapain po yung ating leeg. Malaki po ba? May nakapapang bukol, no? So, Mhm. importante din po yun. Pangalawa, mag-order na po si doktor ng ilang mga test para Mhm. malaman po kung
hypo ba o hyper para ma-confirm natin. Okay. So ano po ito? Mga TSH, Okay. FT3, FT4. No? Importante pag nagpagawa po ng blood test dun sa mga asahan pong laboratory para hindi na mauulit po yung paggawa po ng lab test. Okay. No? Anong ipapalagay po doon? TSH. Tapos Tama FT3, po. FT4. You're right. Yan, Opo, okay. yan yung mga usually request. At kung may bukol po na nakakapa o kaya parang malaki ho, Aha. most of the time, you also request for a neck I ultrasound. see. No? Para i-get view po, ano po bang nangyayari po dun sa loob nung ating thyroid. Ayun. Doktora, ito kasi marami hong nakikita tayong may mga sakit na bosyo, 'di ba? Sabi nila may connection din yan sa thyroid. Tama ho bang sabihin na ito ay sintomas din kaya na ikaw ay merong deficiency no sa iron, or ito ba'y konektado rin sa pagkakaroon po ng hypo o hyperthyroidism? Okay? Ang napakagandang tanong din po ito, no? Ang bosyo is parang umbrella term, big term po ito, no, na nagsasabi na kung may thyroid issues. Usually, it pertains to enlargement o paglaki po ng ating thyroid Oo, gland. oo. Hindi naman po ibig sabihin na malaki ang thyroid po. May problema po tayo sa hormones. No? Pwede naman pong, hindi mo naman kailangang pakyawin lahat ng mga sakit sa thyroid. Pwede namang hypothyroid ka lang. Oo, oo. Pwedeng hyperthyroid ka lang. Pwedeng minsan combo, no? Buy one take one, meron kang hypothyroid na, meron ka pang thyroid nodule. Ang hirap nun Meron din namang, opo, nodule lang. Oo, Okay, oo. so yun po, iba-iba rin po ang kombinasyon. May iba po, malaki lang talaga ang thyroid, pero normal ang kanilang hormone profile. So, pag nagpa-blood test, normal po sila. Okay. May mga ganun po. Kaya napaka-importanting magpakonsulta. So, either hypo o hyper, nagagamot po ito. Tama po kayo, no? Nagagamot po yan. Kailangan lang muna natin malaman kung hypo or hyper. Kasi magkaiba po sila, di ba? Opposites. Mm-mm. At dahil po ganun, opposite din po ang paggamot. Kung hyper, kailangan natin tulungan po na makontrol po ito, pababain po, or i-stop muna itong production po ng thyroid hormone. Okay. Paano po yun? Pwede pong uminom ng gamot, Mhm. no? Meron po tayong mga gamot dyan na inom. Pero aabangan nyo din po dahil itong mga gamot na iniinom, although magkakapamilya sila, may possible side effects din. Mhm. So, asuhan po kayo ng doktor nyo pag uminom po kayo ng possible na methimazole or propylthiouracil, naaabangan po na hindi po kayo malagnat, sore kasi- throat, Oo. no? Allergy, Oo, pwede rin. pangingilaw, o kaya sakit ng tiyan. Kasi ito yung mga side effects na possible po na makita natin kapag umiinom nitong mga gamot. Mhm, No? mhm, mhm. Besides gamot po, pwede rin po tayong pa-radioactive iodine. Or kapag normal na po kayo, baka pwede po kayong candidate for surgery. Pwede Ito yung mga rin. paraan po ng paggamot. Tama po kayo, ma'am. Sine-surgery rin Pwede pala po. yan pagka grabe. Ganun po ba? Pwede po. Tatanggalin So, ang thyroid? Tama po. Pagkatanggal po yung thyroid, lalo na yung sa mga merong malalaking bukol na hyperthyroid din po, pwede pong maging, kung hanggang yung thyroid, eventually, magiging hypothyroid na. Kasi yung factory na nagproproduce po ng thyroid ay tinanggal na po natin. No? So, kailangan mo ngayon, baliktad, tulad ng mga kababayan natin na hypothyroid, kailangan po natin bigyan naman ng tableta para po Okay. pataas ang thyroid. No? Ayan. So, kumbaga, mas simple po ang paggamot po sa mga hypothyroid dahil pag inom lang po ng gamot at check lang po na normal pa rin yung thyroid hormone po nila, okay na po sila. As Alright. compared po sa mga hyperthyroid. So, mas mahirap pala ang hyperthyroidism sa hypothyroidism. Medyo ganun po, ma'am. Okay. Kasi ang hyperthyroid po, kailangan laging follow up, a-adjust natin yung gamot, Apo. babawasan, tataasan, no? Depende po sa lalabas pong
mga resulta po ninyo on Aha, follow-up. aha. Yan, ako talagang marami hong nakaka-relate eh. Sabi nga nung iba dito sa atin, yung kanilang hormones talaga, no? Yung parang nagkakaroon ng imbalance, diyan nagkakaproblema sila. Lalo na po sa weight, 'di ba? Yung mga namomroblema, tag-exercise naman ako, hindi naman ako malakas kumain, healthy diet, pero hindi ho pumapayat. Pag-usapan natin yung mga yan. Hypothyroidism ba ang inyo pong kayang pinagdadaanan? Alamin ho natin yan sa ating pagbabalik. Morning, Ang ating pa rin sa hypo and hyperthyroidism. At makakasama pa rin po natin si Dr. Florence Rochelle Gan, ang ating endocrinologist na gumagabay sa atin this Saturday morning tungkol pa rin po sa ating thyroid functions. Ayan, magandang umaga muli, Doktora. Hi! Ayan, Doktora Rochelle, ito na, ano tayo, no? May mga naiwan tayong tanong kanina. Kasi sabi nga nung iba, di ba, i-qualify nating mabuti. Kunyari, itong hypothyroidism, di ba? Pag-usapan natin, mas himay-himayin pa natin yung sintomas. Sabi nung ilan ng mga nanonood sa atin at nakikinig at nagbigay na ng tanong, hirap na hirap sila, no? Kahit nagano ho grabe na yung kanilang pag-exercise, di ba? Ano rin sila, conscious din sila sa dami ng kinakain nila, hindi talaga sila pumapayat. Yan po ba ay talagang problema kapag ka may hypothyroidism ka? No matter what, how healthy you try to get, kung hindi ho talaga maayos ng gamot, di ba, para sa hypothyroidism, hindi ho tayo papayat o hindi ho talaga magkakaroon ng sapat na energy ang ating pong katawan? Opo. Hi, so that's a very good thought, no? Na tama po yan. Kapag kulang po tayo ng thyroid hormone, dahil kulang ang production, yung metabolism na slow motion yan, no? Kaya anong mga nararamdaman natin tulad ng mahirap po mag-lose ng weight, no? Or mabilis ang weight gain. Mabilis pong mapagod. Meron ding yung mga hilig magpahag, yung mga laging, pahag naman kasi lagi ginigaw, no? Yung tinatawag natin cold intolerance, pwede rin po, no? Meron ding problem sa hair, no? Some would have some hair loss. Some would complain of memory problems, no? Mabagal din po yung transit sa tiyan, kaya meron din po silang constipation, no? Yun po yung mga nako-complain nila. At ito pa, yung sa mga gustong pong mabuntis, no? Their fertility is also affected, no? Kaya pag pumunta sa OB, pinapacheck yung thyroid function kasi po may problema rin po sa thyroid. Oo, yan. O yan, maganda at least na nahimay natin yung mga sintomas ng hypothyroidism. Ang tanong ho ni 8334, good morning po. Sa hypothyroidism po ang kanyang tanong, kung ang thyroid hormones ay normal na, ayan, matitigil na ba ang pagtaba kung naging normal na po ito, Doktora? Okay. Good morning po. Salamat sa inyong katanungan po, no? 8334. Okay. So, ang sabi po natin na kung umiinom na po ng gamot, at least makokontrol na po natin yung ating thyroid hormones, ang ating metabolism, so bibilis na yan. Pero, kung hindi pa rin po naglo-lose ng weight, kailangan natin evaluate. Ano pa po bang ibang rason? Bakit po tayong hindi naglo-lose ng weight? No? Should there be any changes with our diet, our physical activity? Are there other hormones? Hindi lang po thyroid ang makaka-affect po sa ating weight. Meron pa pong ibang mga hormones, no, na kailangan po nating tingnan at suriin para po masabi kung yun ba ay rason kung bakit po mahirap pa rin po mag-lose ng weight. Okay. So, Doktora, just to clarify, Doktora, kailangan mo talagang uminom ng gamot para maayos ang hypothyroidism. Hindi siya nakukuha sa tamang pagkain, lifestyle na mas maayos, hindi ho ganon? Alright, so very good point po yan, no? So, ang thyroid hormone kasi, kung hypothyroid, alamin natin yung cause. Yan din po yung isang tinitingnan pag nagpatingin po tayo, no? More or less, pangmatagalan na po na pag-inom po ito, lalo na kung autoimmune po yung cause, no? Or nalala na po ng thyroid hormone, or dahil po hyperthyroid dati, nagpa-radioactive iodine, na destroy na po ang ating thyroid cells,
kailangan na po natin ng maintenance. So, kailangan po natin malaman po yung cause. But most of the time, no, we need our thyroid hormone for life. Yan yung sinasabi natin for life. I see. dapat. Pero kung sakali, meron din bang mga cases na hindi na ho kailangan? It's just a matter of monitoring it, no? Kung nasa tamang level. Meron ho kasing mga iba na every 3 months nagpapa-blood test para makita ho ang TSH, T4, T3 nila na levels. Tama po kayo dyan. No? May ibang mga condition naman na hindi naman po na natutuloy po. May iba po tulad nung during pregnancy po. Iba kasi ang normal na thyroid level po para kanila. So, during pregnancy, na-maintain po sila. After they deliver, check ulit namin yung thyroid hormones. Opo. Kung acceptable na po for a non-pregnant woman, then sometimes we don't already give thyroid hormones. Ayan. May iba naman, there's only a temporary state na nag-hypothyroidism sila dahil galing sa isang thyroiditis, no? Nagka-viral infection, I see. tapos hypothyroid, nag-normalize din po, no? So nakayanan po ng katawan mag-normal po. Monitoring na lang po sila. Opo. Kasi may mga sinasabi sila lifestyle can affect our thyroid din, ano, yung hormones. Halimbawa, matagal, no, very long na puyat, parati kang puyat, no? Does it affect also yung ating pong thyroid functions o yung hormones natin, ano, nagkakaroon ng imbalance sa sobrang tagal mo ng yung schedule mo puyat forever, parang ganon. Okay. It's also a very nice question, no? Although wala po talagang scientific study that has correlated yung lifestyle na ganito with thyroid issues, no? But I think with everything that's happening to us, kung marami tayong risk factor, no, to develop a thyroid problem, for example, yun nga, isa family, meron po tayong issues. Pangalawa, nagkaroon ng viral infection, no? Nakita natin to nung after COVID, maraming nagka-thyroid issues, no? So any viral problem can cause sometimes as a complication po, magkaroon po ng thyroid problem din. So, pwede pong mga ganito. Although, yung sinasabi natin lifestyle, baka more of the food we eat, with, kung sa iodine po, no? But maybe yung sleeping patterns, wala pong direct concrete na mga pag-aaral pa po para dito po. Okay. Ito sabi ni Glenda ng Tondo. Ang tanong ho niya, good morning, Doc. Tanong lang, baka sinasabi daw ho kasi ng iba, bakit parang may connection ba yung Hashimoto pareho daw ng hypothyroidism? Totoo ba yun? Okay. Ma'am Glenda, ang ganda po nung inyong tanong po, no? So, ang Hashimoto's thyroiditis ay isang klaseng hypothyroidism. Nabigyan lamang po siya ng pangalan. Pero, ito po ay na-diagnose kung pina-check po yung autoimmune markers po natin for hypothyroidism. Yun yung sinasabi natin na autoimmune na cause. Kaya po, ito, lifetime na rin usually ang pag-inom po. Ayun, no? alright. Opo. Okay. Mula naman kay 2874, ang pag-iinom daw ng hormone ay hypo ba? Tsaka may mga nodules, kailangan bang operahan? Thanks mula kay Feli. Okay. Ma'am Feli, hi. Good morning po. So, maganda rin po itong katanungan mo, no, na yung gamot po ay binigay para sa mga may hypo at yung hyperthyroidism. Kung meron po tayong thyroid nodule, number 1, kailangan pa rin malaman kung ano ang thyroid hormone level nyo po. Kung hypothyroid po kayo or minsan po, TSH lang po yung mataas. Pag mataas po yung TSH, normal po yung FT4, ito po yung tinatawag nating subclinical hypothyroidism. Kung baga, hindi pa po full-blown hypothyroidism. Pero baka pumunta na po doon at lalo na kung meron po kayong nodule, nasisimulan na rin po kayo ng gamot. Ayan. No? Okay. Pero sa mga pag-aaral po, hindi lahat po ng thyroid nodules na bibigyan po ng gamot. No? Ayan, At alright. yun po. Sige po. Ito ha, may mga tanong pa tayo sa ating pagbabalik. Particular na yung effect ng
hypothyroidism sa cholesterol. Kung meron ba, mamaya papasagot natin yan kay doktora. And of course, ipapadetalye naman natin para fair doon sa may mga hyperthyroidism, ang mga sintomas at iba pa. Ha? Season. At Tabayas, tuloy-tuloy po tayo usapang hyper at hypothyroidism. Makakasama pa rin po natin si Doktora Florence Rochelle Gan, ang ating endocrinologist. At papasagot natin sa kanya yung ating nabimbing tanong mula naman kay 8259. May connection ba ang cholesterol level sa hypothyroidism? Doktora? Oh, hi. So, that's a very good question also, no? And you're right. Meron pong connection, no? Kapag hypothyroid, tumataas po yung ating cholesterol. Kaya po yung ibang patients na wala namang ibang karamdaman at thyroid issue lang po, hindi namin agad sinisimulan po ng cholesterol medicine. Ino-observe muna, normalize natin yung thyroid hormones. After po, evaluate natin ulit kung totoong kailangan nyo na po. I Pero see. sa mga pasyente pong may ibang karamdaman, tulad ng heart problem, diabetes, more or less, nabibigyan pa rin po sila or na-maintain pa rin po yung kanilang gamot pambaba ng cholesterol. Okay. Pag-usapan naman natin ang hyperthyroidism, no? Napaka-importante nito. Sabi nyo nga, mas mahirap ito magka nagkaroon ka ng hyperthyroidism. Bakit ho? May mga sinasabi sila, pag hindi ho naagapan, maaring lumuwa yung mata? Yung medyo parang may mga nakaluwang mata, ayan ho daw ay isang senyales na may hyperthyroidism, doktora? Okay, so on the other hand naman, hyperthyroidism, no? Aha. Ito yung mga pasyente nating mabilis pagpawisan, ang bilis ng tibok ng puso, laging kinakabahan, no? Yung minsan pag sa gabi, nahirapan daw po na matulog kasi ang lakas ng tibok ng puso, restless, very nervous, no? Pag pinalabas natin yung kamay, gumalaw, nag-tremors yan, no? Nanginginig. They also have weight loss, opo. Tapos mayroon din pong diarrhea or yung mabilis po yung transit po nung sa bowels po nila kaya madalas pong pupunta ng toilet, no? Yung nakikita nating changes po sa mata, hindi po lahat ng pasyente po meron po nun. About 30% only. I see. And these are the group of people na may autoimmune condition din po at I see. tinatawag po natin Graves' disease, I see. no? Okay. Opo. Alright. So, meron din bang cases, doktora, raw pagka hyperthyroidism din ay lumalaki yung puso? Gaano kadelikado ba ito kapag hindi ho naagapan? Yung mga senyales no, na nakikita na natin na nabanggit ninyo, pag hindi ho naagapan ang hyperthyroidism, what is the worst that can happen? Isa ba dyan yung paglaki ho ng puso? Ano ba yun? That's right, no? A very good point that you have raised, no? That kapag meron pong hyperthyroid, 'di ba? Syempre, ang dami mong energy kailangan yung puso natin mag-adapt dun sa pagbilis ng tibok ng puso. Kaya ang bilis ng puso, lumaki rin yung puso natin. At ang ayaw po namin, yung medyo kailangan pong bantayan, yung pagiging irregular na tibok na ng puso. O yung tawag nating nagkakaroon ng atrial fibrillation. I see. No? Okay. Kasi, ayaw natin na irregular na tibok ng puso, pwede pong magkaroon ng ibang problema. No? Pag hindi naagapan, pwede mag-stroke, yung blood natin, di ba? Magiging malapot sila. Yun yung ayaw po natin. And eventually, this can lead to other problems. Okay. Okay? Alright. So, ito po, may mga tanong tayo. Nauuwi ho ba sa thyroid cancer? Either hypo o hyper pag napabayaan? Okay. Very good question also, no? Usually, ang hypo or hyper, hormonal problem po sila. Pero kung ang hormonal problem natin, may ka-bonus na thyroid nodule, itong mga thyroid nodule, ang ini-evaluate po natin kung may risk po na maging thyroid cancer. Kaya po tayo nagpapa-neck ultrasound. Ayan. Sinisip po yung itsura po ng ating mga thyroid nodules. No? Okay, Kung high risk po sila. Alright. Eto po, may mga nagtatanong din dito, effective po talaga yung radiation therapy or RAI para ma-reverse daw ang hyperthyroidism? Okay, that's a very nice question po na kapag nag-hyperthyroid po ang isang pasyente, pwedeng hindi po operahan, pwede pong bigyan ng radioactive iodine po para dahan-dahan po ma-destroy yung overworking na thyroid cells Okay. at eventually maging hypothyroid. Pero
meron din po tayong subset of patients na after radioactive iodine na nagiging hypothyroid. Although, hindi lahat ng pasyente kandidato para mag-radioactive iodine. Ito po ay isang desisyon na pag-uusapan po ninyo ng inyong doktor kung tayo ay magandang kandidato po for radioactive I see. iodine. All right. Doc, totoo ba? Ito na ang mga tanong na pinagsama-sama namin para ho doon sa mga may ibang paniniwala na hindi pala tama. Pakigabayan na lang po ha. Pakisabi kung tama o hindi. Sa ating segment na Doc, totoo ba? namamana ba, doktora, ang pagkakaroon ng thyroid disorder panghabang buhay na ang sakit daw na ito? Doc, totoo ba? Okay. So, totoo po na namamana po ito. Ang karamdaman na ito, depende po sa cause, hindi maging habang buhay po. I see. All right. Doc, totoo ba? Kain ka lang ng mga seaweed, seafoods dahil mayaman po daw ito sa iodine para malabanan ang thyroid disorders gaya po ng hyper at hypothyroidism. Doc, totoo ba? Alright. So, kung may iodine deficiency, definitely this will really help, no? Tayo naman sa Pilipinas, iodized na rin po ang marami nating mga pagkain. So, nakakatulong po ito, no, na hindi na po eventually magkaroon ng thyroid problem. But, if we have other risk factors po, at risk pa rin po talaga tayo na magkaroon ng thyroid problem po. Okay. Ito pa ha, Doc, madalas daw na makaranas ng hyperthyroidism ang taong nasa pagitan ng 20 to 40 years old. Doc, totoo ba? I think thyroid problems po, more common talaga sa women, no? Pero, tsaka dito sa age group na ito. Pero hindi naman ibig sabihin na below 20 or above 45, no? Hindi na po magkakaroon ng thyroid problem. Kasi sometimes, thyroid issues develop through time, no? Hindi, baka nagsimula na po ng maaga, na-discover lang kapag senior na po tayo. Ayun Pwede na rin nga. po ganoon. Diba? Kasi lalong-lalo na yung mga panahon nga ho ng mga magulang natin, hindi naman uso yung mga naririnig natin, may hypo ka o hyperthyroidism, diba? Walang mga test-test Tama noon. po. Pero ito nga, isusundutin ko na yung tanong tungkol dyan sa edad. Sa adults lang ba nagkakaroon ng hyper or hypothyroidism? O pwede ba yan sa bata pa lang nagmamanifest? Kasi diba, minsan yung mga cute na cute tayong bata, baka naman meron ng hypo pala dahil sa sobrang taba or kaya sobrang payat, baka hyper naman. Po, tama po kayo dyan, ma'am, no? Na even kids can get affected with thyroid issues. No? They have more or less the same na symptoms po tulad ng mga adult. Pero if there's one thing na gusto ko pong i-emphasize po, ito po yung congenital na hypothyroidism, no? This happens po kung yung mga pregnant women po natin kulang ang thyroid hormones, wala pong masyadong nabibigay sa ating mga baby habang nasa sinapupunan, I see, okay. no? Paglabas po nila, Deficient. hypothyroid po sila. Oh, Yes, correct okay. po. That's Doktora, why it's very important yung screening, Right. no, paglabas po nila. Yung Opo. newborn screening, napaka-importante. Ang Tama daming po kayo maaagapang sakit, diba, ng mga bagets. Alright, thank you so very much, Doktora. Of course, bitin na naman tayo, diba? Kulang na kulang tayo sa oras. Pero, pag gusto hong pumunta para magpa-check up sa inyo, saan ho ba namin kayo makukontak? Okay. So thank you for that. No, you can look me up. I'm in UST Hospital, St. Luke's Medical Center, Global City, Chinese General Hospital, Hospital of Infant Jesus, and Fidel Mundo Medical Center. Ang po. sipag If you ni need any Doktora. help po, seek any endocrinologist po, and we'll be Yeah. very, very happy to help you po. Thank you so very much, Doktora Florence Rochelle Gan. Maraming salamat po. At Hilingan, walang pinoprotektahan.